Eto mga katribya po yung 2 taong kalamansi. Ayan, nakakita po ninyo po yung namumuti pong bulaklak. Pagka bata mga katribya po ang kalamansi, malalaki po ang bulaklak niya. Tsaka pagka po ayos po yung pag-aalaga, ayan o, yung mga petals po niya ay nandun na po sa ilalim. Ayan, ayos po ito. Marunong po kasi mag-alaga yung may-ari nito. Sumobra naman ang taas nitong pagitan. Kaya yung sustansya ng kanyang lupa, mga katribya, wala ka man lang makita sa kanya ng mga tae ng bulate. Ayan o, makinis. Kaya lang wala kang makikita mga katribya po na sustansya. At tingnan nyo naman po ang kalamansi, berdeng berde nga, kaya lang wala. Eto mga katribya po yung 2 taong kalamansi. Ayan, nakakita po ninyo po yung namumuti pong bulaklak. Pagka bata mga katribya po ang kalamansi, malalaki po ang bulaklak niya. Tsaka pagka po ayos po yung pag-aalaga, ayan o, yung mga petals po niya ay nandun na po sa ilalim. Ayan, ayos po ito. Marunong po kasi mag-alaga yung may-ari nito. Kaya alam niya po yung diskarte, alam niya rin po yung paraan po ng pagtitimpla ng gamot. Kaya makikita mo po yung kanyang bulaklak ay malulusog. Yan. Kung siya po ay talagang hindi siya kaagad po nagpatubig, ito kasabayan po ito ng ate pong bulaklak. O kung siya ay bata, ayun, hanggang sa dulo meron siyang bunga. Kaya yan, pag magtutuloy ang bunga niya, bababa yan hanggang siya po mga tribo po ay lalabong. Ayan, namumuti po sa bulaklak oh. Yeah, kaya pagka po ang pagpapabulaklak mga katribya, hindi po malalaman po ang diskarte. Hindi ka magkakaroon ng maraming bunga. Kasi nasa maraming bulaklak ang ikararami ng bunga ng kalamansi mo. Pagka konti lumabas ang bulaklak mo, mapagtuloy mo man, konti magiging bunga. Pero pag marami ang bulaklak mga katribya, mas malamang, mas marami kang po pwedeng patuloyin, umani, dahil marami kang pagkukunan. Ang importante do sa bulaklak na ganito, mapagbuka mo siya, tapos tumaba ang kanyang mga petals. Pagka kasi po yan mga katribya po ay maliliit ang bulaklak, kahit bumuka, nalalaglag. Pakikita lang po natin sa inyo mga katribya po yung kasabayan din po niya. Mas nauna po itong tawag dito na nag-alaga o nagtanim ng kalamansi, na maaga po rin siyang nagpatubig. Kaya lang eto po mga katribya po yung kanyang kalamansi. Hindi po siya nagbulaklak po ng marami, bagamat ito po ay natagtag na, hindi siya namuti nakagaya doon sa kabila. Ang ginawa po niya ay hinukay, alagang alaga yung kanyang kalamansi. Hinukay po yung daanan ng tubig, kaya lang sumobra po ang kanyang dampo. Kaya yung sustansya ng kanyang kalamansi, yung pataba, nandito na sa gilid, wala na po dito, dahil kanya pong pinala na ng husto. Kumbaga ito ay nagtitipid ito ng kanyang pagkapatubig para mabilis ang daloy ng tubig ng kanyang kalamansi. Kaya lang sumobra naman ang taas nitong pagitan. Kaya yung sustansya ng kanyang lupa mga katribya, wala ka man lang makita sa kanya ng mga tae ng bulate. Ayan o, makinis. Kaya lang wala kang makikita mga katribya po na sustansya. At tingnan nyo naman po ang kalamansi, berdeng berde nga, kaya lang wala pong ganong maraming bunga. Eto, kung himas na himas po ang may-ari, talagang hindi po natutuyo siya sa kanyang pagkapatubig. Kaya yung bulaklak naman niya, unti-unti rin ang labas. Madalas din to maglagay ng pataba. Ang kalamansi kasi mga katribya, pag binigay mo po ang hilig po niyan, ang mangyayari dyan, dahon lang siya ng dahon, supang siya ng supang. Pag sinunod mo ang layaw niya, pag nasunod ng mga katribya po yung gusto ng kalamansi na lagi siyang nababasa, hindi magpo-produce to ng maraming bulaklak ng bunga. Ang mangyayari po dyan mga katribya, ayun,
Supang na lang siya ng supang, magmumura po siya, kagaya po niyan. Pero yung bunga, kokonti. Bagamat malalaki ang bunga po niya noong kalamansi na ito. Kaya lang, madalang. Sa kabila rin naman mga katribya, yan, oh, matandang puno rin ng ito na kalamansi. Marami rin pong bulaklak. Ay sabi po nung nag-comment sa atin, marami rin naging bulaklak ang kalamansi. Kaya lang, makikita po ninyo na yung kalamansi po natin, hindi naman po marami ay magtutuloy. Malalaman po ninyo pag yan po ay pitasin na. Pero kahit namuti sa bulaklak, pero pagka po ito ay masira rin ng mga insekto. Kaya nga po napinakita po natin sa inyo, meron pong mga natutuyo ang bulaklak, meron hindi na nakakabuka, meron namang mga bulaklak ay tamang nakabuka siya pero maliliit, malalaglag din at masisira. At gaya nga po ng isa nating subscriber, sinunod niya po yung instruction doon sa baba, yung pong gamot. 15 days siya bago siya mag-spray, tapos ang takal niya ay 1 kutsara. Naku po, talagang napakahina ng klase po noong kanyang gamot. Napakatagal pa ng kanyang interval. Kaya ang naging resulta ng kanya pong bunga, mga nasira na lahat. Yung hindi in-spray, marami pang buo. Kumpara doon sa kanyang in-spray na talagang natodas, wala pong natira pong matino. Magiging ganon mga katribya kapag po hindi natin alam yung ating pong gagawin pag mag-aalaga tayo ng ating kalamansi. Ang kagandahan po niyan, pag maraming bulaklak ang inyong kalamansi, meron kang posibilidad na maging marami ang inyong bunga. Pero pagka konti ang bulaklak ng inyong kalamansi, wala kang pagkukunan na magiging maraming bunga. Maliban na lamang, kahit konti siya, kapag yan po ay nagtuloy at saka lumaki, daanin mo na lang dun sa laki ng bunga. Pero kung gaya niyang namuti, kahit na malaglag po yung ilang bunga dyan para marami po magtutuloy, bawing-bawi pa rin na may-ari kung marunong mag-alaga. Pero pagka hindi po marunong mag-alaga mga katribya, yung pong kalamansi, sisira rin siya, lalaglag, bandang huli, ilan lang po matitira. Kaya ganun po ang sikreto sa pagkakalamansi. Kahit sa palagay natin marami pong mga na-harvest, daanin na lang po ninyo sa dami, daanin na lang po sa laki, at makakabawi po tayo sa ating pong ginastos, kikita rin tayo. Kung matsyempo sa magandang presyo, swerte. Kung matsyempo naman sa mababang presyo, dinamo naman sa dami, ikikitain ka pa rin. Ganyan po mga katribya ang larangan ng kalamansi farming. Importante, buhay ang kalamansi mo, meron kang mapipitas, meron kang mapagkukunan. Paano mga trivia, God bless po sa inyo lahat. Kita na po tayo bukas. Bye bye.